Hello, hello, hello! This is your Thai Finish, pero pusong Pinay. Truly, indeed, it's true that the more you give, the more blessings will come back to you. Tara, mag-dumpster na tayo. Good morning everyone! Isang maulan, madilim at mabagyong umaga dito sa Finland ngayon. Ayan, it's almost 8 in the morning pero madilim pa po dito sa amin. Simula na po ng tagdilim dahil winter. Ayan ang ating Junakis eating. What's your food? Yeah, 7:45 in the morning na. What's your food? Huh? Bacon, egg, and water and rice. Nag-aano si Miggy, Mami, na-excited siya sa trick or treat. Makapag trick or treat ba daw siya in the neighborhood? But I don't know if it's not widely celebrated here. And he's asking if it's in the Philippines, if they can trick or treat. Then I told him yes, there is trick or treat party. Let's see. I will look for something here. I remember the past years there are some activities for kids with trick and treat. Then I will let you join. Okay, I will find. But in your school, you will have also trick or treat. Okay, we will find your costume. Kasi nung 3 years old ata siya, or yeah, magti 3 years old siya, pinag-daycare ko doon sa sa UAE. You win the best in costume. I don't know if I still have the picture. If I flash ko dito yung picture niya, ginawa ko lang make-upan ko lang yung mukha niya. I won the best costume then. Yeah. What? You had a prize. So many candies. Your favorite candies. And you always happy? sneak. Yes, you're so happy. And you always sneak to mommy with candies. Last night, I catch you last night. You were sneaking with candies. Ako po nagtatago. Laging And in the morning, always transferring to mommy's bed. Ako na nga ang natutulog sa bunk bed. Lumilipat pa rin in the morning. Anak, don't wipe here. Ay, naku, see, Sorry. full of oil na yung natin. Sorry. Tawag nito, you want paper? Ayan, pinapakain ko lang muna. Daddy niya, nakaalis na. Sorry. Ako naman, nagagatas ako. Parang, nahirapan ako kumain lagi. Kay, unsay tawag ani. Laging bloated yung tiyan ko. Kaya pala, parang feeling ko lagi, it's heavy. Kasi bloated ako lagi. Pag tuwing kakain ako, parang sobrang sikip at sobrang bigat. Anyway, today, I will have a check-up with the doctor. Etong today na check-up ko is the OB-GYN talaga. Doctor talaga to. First check-up ko with the doctor. Kasi as I've told you earlier, during the journey of this pregnancy, iba po dito sa Finland. Is it Ang the OB-GYN ultrasound? No, there's no ultrasound. Ito yung first OB-GYN check-up ko. As I've told you earlier, 3 beses ko lang mamimit the whole cycle of my pregnancy. Yung aking OB-GYN, pwera na lang kung merong mga emergency situations, something like that. So, ganun po. Ang mag-aalaga po talaga sa'yo is yung pinupuntahan ko sa Neovola, which is ang naman designation nila is between a nurse and a midwife. And then yung mag-ultrasound is always midwife naman po. So there are clinics that we have to go. Pero dito sa area namin is yung lagi kong pinupuntahan. Yun ang nearest area namin. Doon ka naman i-assign kung saan yung nearest area nyo sa municipality nyo dito. So yun, I could see the differences between my first pregnancy was in the Philippines, the second was in the UAE, and now it's here in Finland. There's a big difference po talaga in terms of prenatal checkups. So, yun, iba-iba po talaga siya. And we just have to adhere on what is their practice here in Finland. Kasi nandito tayo, so tayo ang mag-a-adjust. Eto na, labas na kami ni Miggy Wings. Maaga-aga pa ngayon, pero past 8 na rin naman para ihatid ko to sa school ang ating Junanax. Grabe, bumabagyo talaga dito. Hindi ako mga-ariba ngayon. Uuwi lang din ako. Ihahatid ko si Miggy kasi ang lakas ng hangin, no? Kita nyo yung huyuhoy ng hangin. Naririnig nyo. Grabe, ang lakas. Kaya, yan, ihatid ko lang itong ating Junakis sa school. Hindi naman to sila mag-activity ngayon sa sa labas. Indoor lang to sila ngayon.
Kaya okay lang. Dali anak. Go at the backside anak. Ito. Ay, another morning. Kumusta kayong lahat? Sana pagpalain tayong lahat ni Lord ngayon. At the back, I said. At the back. Not in front. Go backside. Opo. Opo. Ayan, so, eto. Lalarga na naman kami ni Miggy Wings. Pabalik na ako from Miggy's school. Eto na tayo. Tapos, yung appointment ko, mamayang 1:30 ng hapon. I just got a message right now is move on the 1st of November. Siguro hindi available yung Obigaini or siguro may nangyari. Hindi ko lang alam. Kasi hindi naman i-reschedule yun ng ganun-ganun lang kung walang importante or walang nangyari. So, yun, cancel ang aking appointment ngayon sa aking OB. Sa 1st of November na siya. So, dito muna si Inday Caria ngayon sa lungga namin. Dito muna tayo sa bahay ngayon. At anong gagawin ko? Magluto. Tingali ako ng humba. Parang naano ako ng humba. Tingnan ko kung yung lulutuin kong humba, makakain din ba ako? Kasi minsan nakakain ko rin. Minsan hindi. Basta pag baboy, depende na lang po. Pero I think ngayon medyo okay naman na ako. Hindi naman siya masyado ganun ka-arty si Pakukay. Dali, hubad muna si Inday Cars. Dahil bahay lang ang peg ni Inday Caria ngayon, eto, magluluto tayo ng humba. Ito yung nabili ko kahapon. Chiniler ko muna. Hindi ko muna siya freezer kasi kailangan ko pang hiwain yan. Mamaya ko na yan masasarap pag nandyan si Coco M. Kaya hindi man ako makalayat dyan, Zay. Balak ko, magluto ako ng humba. Ayan, masarap sana yung humba di patatim, pero wala mang patatim si Inday Caria. Maghumba-humba na lang ko aning kalakihan ni. Pero tignan natin anong klase ng humba ang magagawa natin. Tatanggalan ko kasi ng ribs to or baka may humbang with ribs. Joke lang. Tatanggalan ko ng ribs to para mas masaya, mas maganda. Mas masaya, mas maganda. Anyway, meron man din akong baboy dyan kasi nakakuha man ako nung work. Pero eto, binili ko to kasi for sinigang. Uy! Buntel! Mabilis si Inday Caria. Kaya ito, hiwain ko muna to. Ay, kailangan kong hasain. Hasain yung aking kutsilyo. Kaya dili na siya mahasa. Ay, dili na matulis ba? Ayan, panghasa namin dito. Yan. Sa atin yan, bato lang ang gamitin natin yan panghasa ng mga kutsilyo. Pag ganun-ganon lang sa bato, hasa na agad. Pero ito, mabilis na ito maghasa itong aking dito. Tulis agad. Or matalim. Matalim ba? Tawag niyan. Matulis. Sabay tawag, ani. Pero masarap ihumba yung makapal ang mukha. Makapal ang taba. Sa man Inday Cars tayo, wag istorya Cars. Dili kay magpinasagad na pugag istorya kay jakpatan na pugdaan ni ron. Anyway, hiwain ko muna to. Hanapin ko muna yung mga taba-taba nito. Moving on to our vlog. Eto na po, malakas pa rin ang bagyo, hangin, ulan sa labas. Eto na ang ating ingredients for today. Eto yung ating pork. Malalaki po ang hiwa niyan. Yes, kasi gagawa po ako ng humba ala Inday Caria kasi Viva Viva Senior San Miguel Arcangel. And ayan, Birhen sa Fatima dyan sa amin kasi fiesta po noong September 29 and October 12 naman. Magkasunod po yun na lugar sa amin and then it's where I grow up, so alam ko po. Ito ang ating ingredients. So ang magiging ingredients ng ating tawag nito humba ala Inday Caria is lulutuin natin siya sa Sprite. Meron tayo ditong oyster sauce, black beans, meron tayong suka, toyo, bay leaves, meron tayong isang Knorr cubes dito, pork po yan, and then meron tayo na dahon ng saging and bawang and sibuyas, and of course pamintang durog po ang ating gagamitin. So step by step, eto ipapakita ko na lang po sa inyo. Right now, umpisahan natin ang ating pahumba ala Inday Caria. Tandaan, humba ala Inday Caria. So, una-una natin gagawin is gigisahin natin siya sa sarili niyang mantika hanggang sa ito ay medyo maging tostado or sa Bisaya pa, pakupsan lang nato gamay besh ang atong karne. And of course, balibalik ta rin natin siya mga besh para even ang pagkaluto ng ating mga karne. Pero, pasintabi na lang sa aking kalan na umiikot. Once golden brown ang ating meat, ilagay natin ang ating mga bawang at i-follow na rin natin ang sibuyas. Oops, may naiwan pa palang isang bawang. After nyan, lagay lang natin ang bulaklak ng saging at spread lang. Huwag kalimutan, bay leaves, spread lang din all around at ang lahat ng ating mga sangkap.
At nilagyan ko rin pala siya ng oyster sauce pampadagdag lasa sa ating nilulutong karne. And after that, lalagyan rin natin siya ng toyo dahil ito ay magsasabaw at mas masarap ito pag nanuot siya sa karne natin. And of course, hindi ko pwedeng kalimutan ang napaka-importanting ingredients, durog na paminta and of course the black beans. After natin mailagay ang lahat ng ating mga sangkap, pasensya sa umiikot na kawali pero halu-haluin na natin siya hanggang sa ito ay kumulo. Ay, mukhang medyo may nakalimutan ako yung Knorr cubes. Ayan na besh, ayan, haluin natin siya ulit at pakuluin natin siya. At once kumukulo na, ilagay na natin ang ating Sprite para maghalo or mag-contrast yung alat at tamis ng ating niluluto. And there you go, hayaan natin siyang kumulo for about 20 minutes. Slow fire or slow cooking lang ang pagluluto nito para manuot talaga yung lasa ng mga ingredients sa ating meat at takpan natin. After 20 minutes, tcharan! Perfect na po ang thickness ng sabaw natin, yung lambot ng meat at yung kulay. Oh my God, kanin pa more, besh! Pero may kulang pa, lalagyan pa natin yan ng suka. Importante na may suka din po siya. Ang humba po talaga ay nilalagyan ng suka. And then, papakuluin natin. It's all up to you kung dadagdagan nyo siya ng Sprite or water. And so everyone, sana ay nag-enjoy kayo sa pa-cooking show ni Inday Carias. So yan po ang Inday Carias humba for today. So eto na po yan. It's zimmering, shining, splendid. Pinaba-zimmer pa rin po natin siya hanggang sa medyo mag-dry pa rin po siya. Kasi dinagdagan ko siya ng konting Sprite pa din. You have an option if either Sprite or water ang ilagay nyo, pwede din po yun. And then, lasahan nyo na lang po kung ano magiging taste niya. So, yan. Excited na sana ako dito sa ginagawa ko. But then, at the same time, medyo uminit din ang ulo ko kasi I just got a message sa aming kapitbahay doon sa Pilipinas. Kasi, tama po ang nababasa nyo dito sa title ng vlog na to na tinapuran po ng basura doon sa bakod namin. As in, sa loob po ng bakod, meron pong video after this na inano niya, winawalis niya, nililinis niya. Ang sabi ni ate sa akin, kasi late niya na pong late na po ata niyang na video. So, isang supot daw po ang itinapon doon sa loob ng bakod. Just for your information, imposible pong aso kasi ang aso po hindi po nakakapasok sa ilalim ng gate namin or doon sa mga awang kasi maliliit po yun. Kung pusa naman po, I think that's very impossible na bitbitin ng pusa sa loob ng bakod namin, sa harap ng pintuan namin, yung isang supot ng basura. So, whoever you are, I hope you can, kung meron po kayong problema sa amin or if we have done something wrong sa inyo, which I don't believe kasi less than a month pa lang po kaming tumira doon sa subdivision. Wala po kaming nakaalitan, walang nakasagutan, walang nakasalubong, walang nakairapan, walang nakataasan ng kilay. It's just that we don't understand why you're doing this to us. If you want to have peaceful community, and then let's respect each other and let's be a responsible individuals. Nag-message din po ako sa group chat ng compound namin or subdivision namin kasi meron kaming group chat. First time ko ever nag-message doon telling everyone about our sentiments kung bakit kailangan doon sa loob. And we have reported to the project manager. Nag-report na rin po kami sa mga gwardiya. It's just so sad and frustrating na alam naman natin meron siguro naman kanya-kanyang basurahan sa kanya-kanyang bakod, sa kanya-kanyang bahay. Pero bakit kailangan doon sa loob ng bakuran namin itapon yung supot ng basura? Kaya, yun. Sobrang, nakakadismaya lang po talaga. It's just that, yung mood mo, tapos yun ang makikita mo. So, eto yung video habang winawalis ni ate yung, namin, tawag nito, yung mga basura na nakita nga dun sa harap. And then, thank you, Ate Dovie, that you're always there for us to the rescue para i-report dun sa guard, i-report dun sa project manager. Once in a while, nandyan po ang aming kapamilya, tinitignan po. So, hindi namin alam kung anong motive nun. Is it to check kung may nagbabantay ba or may nakatingin ba sa bahay or wala? Hindi namin alam po. So yan ang buhay nanay ni Inday Caria, magtapos magluto, magpahinga, yung nilabhan ko okay na. Magsusundo na naman ako ng anakis ko ngayon sa trabaho. Ayan, umauaw na naman yung aso. Pag dumadaan kami, umauaw yung aso nila dyan sa bahay talaga. Ayan, malakas pa rin ang hangin.
hinuhope ko sana na ngayong hapon ba, baka pwede akong makaariba, pero hindi. Maano talaga, malakas yung hangin, bumabagyo, muulan. Kaya sabi ko, hindi muna, bahay muna yung decars. Pero okay lang yun, ganun naman talaga. Our safety pa rin yung ating uunahin. Hindi ko naman po pipilitin kung hindi pwede kasi yung aking pakukay, nararamdaman ko na yung sipa-sipa nitong pakukay na ito. Ayan, uy, bango. Amoy bago talaga itong sasakyan. Mabango eh. Yung yung amoy ng bago. Masarap din sa masarap din sa ilong yung amoy ng bago eh. Anyway, ayan. Ako muna ay susundo muna tayo ng Anakis. Obligasyon, diinahan muna tayo. Ganun talaga, bahay ako. Saon man, si Robert ang nagtatrabaho. So, yun. Grateful lang din ako na Lord, salamat. Dahil pinagkalooban yun ng maayos na trabaho this time yung asawa ko. And yun, sana tuloy-tuloy na yung ganito kami, Lord. Kahit hindi man ganun karangyang buhay, basta meron lang kaming enough na makasustento sa mga bata, makasustento sa pamilya, masustain namin yung daily needs namin. Okay na po sa amin, hindi na po kami hihiling ng sobra-sobra pa. Ang hinihiling lang po namin is yung sapat na matustusan namin yung pang-araw-araw namin, and there's enough that also we can help others kahit papano, kahit paunti-unti, kahit na paminsan-minsan, at least nakakatulong din po kami sa ating kapwa. Ano na? Ito ba'y puro kalokohan? Di na halata na mayroon tayong kulang. Para yatang wala na akong natutunan. At isang gabi ako'y nalunod sa titig mo kay lamig. Kitang kita na tayo'y nasasabik sa pag-asang balang araw. How's Pachuchay today? Ito ng ating Anakis. Pachuchay is good today. Growing. Ayun si Mami, nakapajama lang. Sa loob lang sila ngayon kasi She getting bigger? yeah, she's getting bigger every day like you. Ay naku, wala. Kulang na naman ang handscut. Isa lang. Mas ano naman kaya ang paris ng kanyang gloves. Di naman ganun kalamig. It's just that mahangin at maulan. Pero ayan, medyo lumayluman yung hangin. Pero wala, oy, sige paghapon tuloy-tuloy. Ito na talaga yung weather namin. Hindi na rin naman nakakapanibago. Ganito talaga pag change of weather na kami. So, yun. Did you eat well? Did you do the activity well in school? Very good. Ayan, sus ko anak, dili pwede magsige tayo kawalan ng nak. Handscut kay. Sus ko 16 euro anak, magsige tagpalit aning 16 euro. Ha? You find the handscut. What's happening? Why are you doing that to your shoes? Sorry. No, you will have an accident. Ay, mabalian ka ng niyan. Mapilayan ka niyan. Okay, sorry. Sige na, go inside na. Are we gonna go to the back this time? Yeah, go to the back. Just wait for me, anak. I will just take if we have some letters here. Kasi nakita ko yung post kanina, naghuhulog. Ang galing ng post, no? Dito pala nila hinuhulog. Ayan, nakita ko kasi ginaganyan niya. Ayun, ayan na yung mga decisions natin dyan. Decision, ay, kuryente man yan. Ito na yun. Yung ating mga Vero decisions, mga tax decisions natin dyan. Magkano kaya ang ating mga bayarin or may ba? Ano lang yan dalawa lang yan Pag may tax decision ka, it's either bayad or may balik ka. Pero ako, confident ako na may balik ako kasi nagdideclare man ako ng maayos ng tax, nagbabayad man ako ng maayos. Pag hindi ka nag-declare ng maayos at hindi ka nagbabayad ng maayos, yun, magbabayad ka talaga ng tax nun. Dali, ko muna itong mga papil-papil na to. Wala to, mga advertisement ba? Hindi ko to kailangan kasi hindi ko rin naman mababasa to. Ayan, hindi ala. Kung ano lang sana yan, English, mabasa ko, or kaya Bisaya, Tagalog, pwede pa, pero ganyan na. Hindi ko yun mabasa, uy. There you go, anak. Our tax. Meron na tayong anak. Magkano kaya ang kuryente How much natin? is it? Pero mura man lang yung kuryente natin yung nakaraan. Nasa
30 plus man lang yun ngayon kaya. Eto na kami ni Miggy sa bahay. So ayan, bago ko mag-prepare ng aming pananghalian, di pa ako kumain kasi nga tinikman ko lang yung niluto ko and iniinit ko na kasi gusto ko kasabay ko yung mag-ama ko kumain. So sa amin pala ni Robert tong tax decision na dumating. Ito muna bayaran muna ang unahin natin yung kuryente muna. Na-excite ako sa kuryente namin. Kung magkano ang matitipid namin. Medyo ngayon mataas ang kuryente natin ngayon Nung nakaraan 31 pero ngayon naman dinoble naman ngayon. So, okay lang yun kasi nung nakaraan galing kasi kami ng bakasyon yun. Kaya medyo mababa yung kuryente namin. Tsaka yan, laging dishwashing, naglalaba, kaya normal yan. So, kailan ba ang due date nito malapit na ang due date niyan. Ito namang sa manigi. Naman kay Robert kung isa. Sa kanya, siya na magbukas yung sa kanya. Alam ko naman na positive naman ako. Wala akong babayaran kasi tawag nito. Nagdideclare man ako ng maayos, nagbabayad man ako ng maayos ng tax. Kaya confident ako na wala akong babayaran. Finish ito pero alam ko naman sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What? Hindi ko Why are na you so ipakita sa happy? inyo. Because see, what is this? What? This is, we will get on. Oh my God! Oh my God, I'm just so happy. Kasi, Why? hindi ko na lang po sa Tell inyo me why. sasabihin Can magkano. you tell me Kasi why? ayoko pong Can you just tell me? misjudge tayo ng iba. Pero yan, sabi ko na nga po, meron akong return. So, yun. Thank you, Lord. Thank you for another blessing. Ito na naman yan, may na kami. Pandagdag sa pampagawa ng bahay sa Pilipinas. So, thank you, Lord. So, yan, maghahanda muna ako dito sa kusina ng namin, pananghalian naming mag-anak kasi antay talaga ako na makauwi sila dahil gusto ko sabay-sabay kami kumain ngayon. Handa na ang handa ni Inday Karya para sa ating pananghalian. At bago ang lahat, meron akong mahabang listahan dito dahil ako ay kakanta ng Happy birthday, happy birthday. Naway ang lahat ng may birthday ngayong araw na ito or nung mga nakaraan at magbe-birthday pa lamang na ating mga babatiin, sana ay magpadala ng pampapansit. Samahan na rin ng konting sandwich at juice para naman mabusog din si Inday Karya sa aking pagkanta kay nakakahingal din. At sana tumigil ang ulan, sana bigyan kayo ng maraming biyaya ni Lord sa inyong kaarawan. Ito po ay good vibes lamang. Kung hindi nyo po nagustuhan ang aking kanta, pwede po kayong mag-skip or kaya wag nyo na lang pong panoorin. Happy birthday para kay Beshi Bernadette Tison, Pedrito Ibaning, Nisel Salcedo. Happy birthday din para kay Ma'am Florinda How dahil 67th birthday niya rin. Hindi ko lang alam kung belated or advance, hindi ko na makabisado. Shout out naman sa ating beshi na si Jawos Kitchen. Jawos Kitchen at si beshi Rigel Alvarez. Happy birthday. Balik tayo sa birthday greetings para kay Melody Espinancia. Happy birthday Margarita Manlulu. Birthday day ni Ma'am Gloria at King Rex Asher Rekla. Happy birthday Lalay Magpusaw, Rose Rodrigo. Happy birthday Juliet Sumigid. Happy birthday din para kay John Carl L. Omali. At birthday din ni Jassy Calix Forto at ni Elisa Forto Bernardo. Shout out na rin para sa lahat ng Escalante, Simbahon at Teodoro family dyan sa may Sarangani province.
Si Miggy, I think, ay nagtataka, ano ang aking mga payaw-yaw? Happy birthday, Miggy! What? Inaantay namin ang kanyang daddy. Binabagalan ko nga para hanggang sa makarating si Coco hindi pa man din nakarating. Anyway, ayun yung aking mga halaman dito. Flex muna natin. Ating napakagandang halaman, Mami Josh, shout out. Hindi ko muna yan anuhin. Didiligan kasi kakadilig ko lang yan nung nakaraan. Ito nagdilaw na to dito sa taas. Pero healthy pa rin naman ang ating mga halaman dyan. Mga flowers ni Inday Caria. Basta alaga ni Inday Caria, healthy yung mga hihiyan. So, yun, si Coco Ems na lang ang aming inaantay para kami ay kakain na. Medyo gutom na rin, pero sure ako mamaya-maya nandyan na rin yan. Happy birthday ulit sa inyong lahat. Ang aking Diyosawa, wala pa rin hanggang ngayon. Mukhang overtime siya ngayon, kaya kami ni Miggy ay mauuna na daw kami kumain. Dali anak, come here na anak. You pray na, you bless the food, and then mommy will get water, ha? Close that one first lang, ga. Sige na, dali. Mag-ano na tayo, magkain. Ayan, kakain muna kami ni Miggy kasi wala pa si Robert Mauuna na lang kami. Here's the food. Ayan, that's the humba of mommy. Chicken. Lahat na lang. Always chicken. Everything is chicken for Miggy. The saucy is good, anak. It's like tak-tak, anak. Ayan. Here you go. Yeah. Anak, slowly. Ito. Can I have a fork? It's here. Your fork is here. Why did you put it here? Yeah, kasi hindi kasi ako naglagay tawag nito. Pala, sandok sa kanin, naiwan doon. Or, you can hold it in your fork and just bite them. Yeah. Yeah. Yeah? And tell me how is it? Ano lang? Konti lang naman, ha? 10 out of 10. 10 out of 10. Wow, that's why I love you. And I think Daddy will also love this one. This is Daddy's favorite Bisaya food. Yan ang humba ni Inday Cars. My Kain. Father, in this entertainment, bless us, O Lord, this take you which are practice you from thy bounty to Christ, Lord, amen. We don't forget to pray always. So, ayun, si Robert. Pero I think maya-maya nandyan na. Mukhang isang oras lang naman. Kasi alas 4 na, wala pa rin. So, I think nag-extend siya ng isang oras sa work. Yeah, yun. Very good. Na-achieve ko talaga. Mukhang okay na po yung pakiramdam ko. Hindi na rin po ako, mga nakaraan, hindi ako makakain ng pritong manok, pritong mga ganito, yung lechon, nung nag-blessing kami, hindi ako nakakain. Pero ngayon, medyo okay na ako sa baboy. Tsaka mukhang hindi na rin ako maano sa manok. Tatry ko, mukhang makakakain na rin ako ng manok. Mukhang okay na si Chuchay. Hindi man siya ganun kaano talaga. Salad, yun lang, yung chicken and pork ang problema ko. Pero ngayon, pinapakiramdaman ko naman, tinatry ko pa rin naman lagi ng gaya ng lagi kong sinasabi. Yung sa di ka ba lumistorya. Kain muna kami. Eto na si Coco Ems. Kumakain na siya. Nakailang ka na? 3 set. 3 set na daw siya. Naubos na yung bahaw. Sabi ko naman sa inyo, paborito niya yan. Yan ang lutong Bisaya niya. Diyan siya nabighani. Nandyan lang siya sa gilid kasi naka-ano pa siya naka-work position pa siya. Gawin lang. Kakauwi lang, nag-overtime ka na naman Baka anong overtime yan ano lang yung overtime na yun. Hindi, grabe ang panahon Kimi-kimi lang. Kimi-kimi lang. Meron pala akong natutunan sa mga viewers natin. Naalala mo yung nag-vlog ako na yung napanis yung kanin natin? Simula nun, natutunan ko na lalagyan ng konting suka yung pag nagsaing ka. Hindi na po siya tawag nito, na napapanis. Thank you so much po sa ating mga nanays, mga mommies, mga beshies dyan na nagbigay sa akin ng tip. Pag nagsaing ka, lagyan mo na isang kutsaritang suka. Hindi maasin. Hindi, ilang beses ka nang kumain, may suka yan. Simula nun, mga pang-4 na saing ko na to na may suka. Kaya pala yung banyo ko Hindi Joke. Joke lang. Hindi. Effective talaga siya. Kaya thank you so much po sa tips ng ating mga momshies dyan, mga beshies. Diba, boss? Naka-4 ka na, boss, Hindi. May sinaing Masyado pa mataba Ha? Mataba yun? Hindi. Sumigid din. Ayaw niya ng taba
Pero okay na ako, hindi na ako sa baboy. Pwede na ako. Umay. Hindi na ako umay. Wala na yung umay ko. Pero yun nga lang, madali ako mabusog. Bloated agad ako. Pag kumain, konting lang, bloated agad ako. Wala ka palang wala na pala tayong kape para sa'yo. Okay. Meron dyan yung lang, yung, anong tawag niya? Hindi yung instant ba? Pwede na yun. Yung lang, coffee lang siya. Pero may naman dyan may gatas na fresh milk kung gusto mo. Good evening everyone! Kakatapos lang ng aming prayer. Ayun si Miggy, kakatapos lang din. Naligo lang ako kanina. Medyo wala akong kaayos-ayos ngayong araw na to sa vlog na to. Organic tayo, walang halong kemerochi tayo ngayon kasi tawag nito. Dito lang tayo sa bahay. At ayan, ang lakas pa rin ng hangin. Ngayong gabi, mas lalong lumakas yung hangin. Sama ni, meron bagyo talaga doon sa labas namin. Si Robert, ayun, lumabas lang saglit. Si Miggy, ready ko na. At least okay na kami. Kasi mas maaga na yung prayer namin this time. Gawa nga ng mga schools ng mga bata. Ayan pa, na Inday Caria. Ito naman po ay safe for pregnancy naman po itong ginagamit natin na cleanser. So, skincare routine muna si Inday Caria bago ako mag-edit na mga video. Hindi pa naman ako antok. Si Miggy, kailangan ko lang patulugin at 8:30 kasi may school bukas. Yun. Ano kaya? Na-cancel yung ko. Hindi naman sinabi anong reason bakit na-cancel yung appointment ko kanina. Pero feeling ko hindi available ang doktor. Hindi naman yun magka-cancel ng wala lang reason. So, hindi na-meet ni Pachucha yung ating ubigay ni today. So, next time, yung problema. So, for as long as wala naman akong nararamdaman, I think okay lang naman. So, yun. Dito lang umikot ang ating vlog today. Medyo short lang din ang ating vlog for today, but at least updated pa rin kayo sa mga ganap namin dito sa Finland, ang ganap ng aming mga buhay-buhay dito. Miggy, yung towel mo anak. Tapos, kumain na rin si Miggy ulit. Grabe yung anak ko dito. Laging gutom, kaya yun. Medyo lumalaki na talaga siya. Pinagmamasdan niya namin ni Robert kanina. You're big na anak. Maya naman naka-check dyan sa Hello, hello. Hello. O, sige na. Hello na. Ayan na naman siya. O, yung towel mo. Ibalik mo doon yung towel mo. Put it back? Yes, that's what I said. Ibalik mo. Put it back doon. So, ayan. Ako'y magpapaalam na for today's vlog. Tapusin ko tong aking skincare routine. Inday Caria and Miggy's going to bed now. Thank you for all the love. Thank you for all your support. Salamat. Dahil hindi kayo nagsasawa na samahan kami sa aming araw-araw na vlog at sa aming araw-araw na buhay dito sa ibang bansa. And yun, para sa lahat ng ating mga kababayan na nangangarap na mag-ibang bansa, tuloy nyo lang po ang inyong pangarap. Pero mangarap po tayo at sikapin natin na mabuo yung ating mga pangarap na may determinasyon tayo. Alam ko, lahat naman ng nangangarap na mag-ibang bansa, mostly ang rason niyan ay para sa pamilya po talaga. So, good luck to each one of you sa lahat ng ating mga kababayan. And I'm wishing you all the best. I'm hoping the best for you sa buhay na inyong dadatnan sa ibang bansa. Kung saan man yung mga ina-applyan nyo, kung ano man yung mga destinations na pupuntahan nyo, magpakatatag kayo at baonin nyo lahat ng pagmamahal ng inyong pamilya. At yan, kumayod tayo, lumaban tayo para sa kanya-kanya nating pamilya kasi mostly naman ang OFW na nangingibang bansa talaga is ang laban ay para sa pamilya. At ang pangarap ay para sa kinabukasan ng mga pamilya natin at lalong-lalo na sa mga anak. So, eto na talaga. Dami na naman yaw-yaw si Inday Caria. Thank you for all your love. Thank you for all your support. Akong inyong Inday Caria, Thai Finnish. Dahil Thailander po ang aking nanay at Finnish po ang aking tatay. Ako po ay proud Pinay.